Namimitas tayo ngayon ng sibuyas dahon. Kailangan natin. Ito. Albo na ito si okay na siya. This is enough. So, yun yung ingredients natin. Lagyan nyo rin na distilled white vinegar. Hugasan siya. Galing ito sa Korean store. So, nireserve nila, nilagyan nila maraming asin para hindi masira. Natural preservative ang ginamit nila. Salt. So, wash sa salt. Mga siguro mga maraming salt, oh. Gas pa. Okay. Nadabugas. Tapos, gupitin. Kasi mahahaba ito. Mahaba siya. So, kailangan gupitin. Yun lang. Short na. So, magpakulo tayo ng tubig. Ayan. So, pakuluan natin siya. Ouch! Wow! Buntik na mapasok. Ayan. Pakuluan natin saglit. Kasi maalat pa to eh. So, unang pakulo ito. Lakasan natin ang apoy. Siguro mga 3 minutes lang. Okay, kumulo na siya. Yan. So, itapon muna natin to. At tapon natin yung unang tubig, ang kulo. Yan. Tapos, kuha na naman tayo ng another water. Kulo na naman tayo ng another tubig. Kuluan natin yan. Pag nakulo na yan, ilagay natin ito. Okay, kumulo na siya. So, lagay natin ulit. Pangalawang kulo to kasi maalat to masyado. Ang daming asin. So, nung unang kulo, na bawasan natin yung alat niya. Ngayon, ang gagawin natin, mga 5 minutes siguro. Depende kung malambot na siya. Kasi minsan, depende sa size din. Katulad niyan, may malalaki. Oh. May maninipis. So, try na. So, pakuluan natin ng mga 5 minutes. Habang pinapakuluan natin yan ng 5 minutes, i-ready natin yung mga sangkap. So, balatan muna natin yung ginger. Pwede hindi nyo balatan. Kung alam nyo naman na organic yung ginger nyo. Pero balatan ko lang. Depende sa preference nyo. At to organic tong ginger, pero balatan ko lang siya. Kasi kakainin ko ano eh. Okay? So, slice natin ng pinong-pino. Hindi. Pero kung gusto nyo na walang fiber ng ginger, pwede nyo pigain siya. Ayan. Pwede na to siya. Kung gusto nyo gumandang boses nyo, didamihan nyo. Joke, joke! Okay. Tapos, bawang. Mag-asang ko na yan. Ayan.
ganda. Tanggalin natin itong matigas na part. And then, chop, chop, chop! Ito, cayenne pepper. Kailangan natin ng cayenne pepper. Kung gusto nyo maanghang, pwede nyo damihan. Slice ko siya ng ganito. Tapos, tanggalin ko yung kanyang buto para hindi siya masyado maanghang. Bango. Iba talaga pag sariwa ang iyong sangka. Yun. Dagdagan natin yung isa pa. Cayenne, itong klaseng sili na to, hindi naman masyado maanghang to, basta wag nyo lang, miski isama nyo nga yung buto nyo. I think time na yun sa, seaweeds natin na pinakuluan. So, itong sili na to, hindi to katulad sa labuyo na talagang napakaanghang. Ito, mild lang ito siya. So, chop-chop din yan. Chop-chop-chop! Kaya ako ng hiwa. Dalawang kutsilyo ko, yung malaki, yung maliit. Chop-chopan natin ng maliliit. Okay. I think. So, ang gagawin ko sa sibuyas dahon, madami akong ginawang sibuyas dahon kasi gusto ko yung lasa ng sibuyas dahon. Ang ginagawa, mahugasan ko na to. So, ang ginagawa ko, ginugupit ko siya na kaysa sa hiwain ko, hindi maganda yung igupit. Pag gusto nyo konti lang, pwede nyo ibawasan. Pero ako kasi mas prefer ko ang madaming sibuyas dahon. Yan. Pwede na rin ganyang kadami. Pwede na yan. So, ganyang kadami sibuyas dahon nyo. So, ito yung sibuyas dahon. Fresh din ito. Mula sa garden. Sa mini garden. So, ito yung sangkap natin. Tapos, meron tayong soy sauce. Konting soy sauce lang. Ayan, konting soy sauce. Sesame seeds. Mga 2 tablespoons siguro. Sesame seeds. Konting salt. Pwede rin huwag nyo nalagyan ng salt kasi may soy sauce na. So, depende rin sa panlasa nyo yan. Kailangan natin ng sesame oil. Sesame oil yan. At saka itong rice vinegar. Ayan. Or distilled vinegar. Okay, 5 minutes na. So, I'm sure malambot na ito. Tikman natin. Pwede na to. Kasi pag nilagyan mo siya ng suka, lalambot din siya pag nakababa dun sa suka. Mamaya. So, pwede na to. So, mga 5 minutes to 7 minutes nyo siyang pakuluan. Kung gusto nyo malambot ng konti, dagdagan nyo. So, depende yan sa preference nyo. Pero ako mga 5 minutes to 7 minutes. Ganun. So, pwede na yan. I-strain na natin. Yun. Okay. Yan na yung kanyang tsura. So, habang pinapalamig natin yan siya dyan, kung masipag kayo, pwede nyo rin tong himay-himayin para lumiit pa to. Ganito. Kasi malalaki yung hiwa. Ibang klaseng seaweeds to, Korean seaweeds to siya. Pero pwede mo siyang haluan ng yung seaweed sa Pilipinas. Yung maninipis, ang hibla. Pwede mo siyang haluan. Ayun, madali lang yung pakuluan. Pero sa susunod, gagawa din ako ng video noon. Ibang klaseng recipe naman. For now, ito yung parang sweet and spicy na salad. Seaweed salad. So, yun. Pag matyaga kayo, pwede nyo siyang himay-himayin. Pinalamig na natin ang seaweed. So, ito na yung seaweeds natin. Na-drain na siya. Wala na siyang excess na tubig. Tapos, lagyan natin ng soy sauce. Mamaya na yung asin. Okay. Tapos, lagyan natin ng rice vinegar. 2 tablespoons.
And 1 tablespoon distilled vinegar. Lagyan natin ng oil. Ito yung sesame oil. Pinagpapalasa. Lagyan natin sibuyas dahon. Lagyan natin yung ginger. Garlic. Cayenne pepper. Bango. At saka sesame. Ngayon, ito yung salt. Hindi ko pa nilagay. Okay? Mamaya na yan. Kung sa palagay nyo matabang. Saka nyo ilagay. Kaya minsan ang pagluluto, hindi naman, depende yan sa panlasa nyo eh. So, haluin ng haluin. Oh, may nakalimutan ako. Asukal pala, asukal. Para manamis-namis siya. Mga 1 tablespoon siguro ng asukal. So, haluin. Sarap-sarap nito. Nako. I-partner mo sa ano? Sa anong paborito mo isda? Pampano. Sa papano. Wow. Sarap na sarap. Gawin ako. Tignan natin kung okay na lasa. Pwede na. Kung gusto nyo maasim-asim, dagdagan yung suka. Pero ako okay na to. Minsan di pa yan, di mo pa maanong lasa niyan eh. Pag matagal na nakababad na siya sa suka, doon mo maano yung lasa niya. Kaya, pag natimpla nyo siya, okay na sa inyo. Pero lalabas talaga yung lasa niya pag nababad na siya. So, yung sugar nyo, pwede pala mga 1 teaspoon lang ilagay nyo. Depende din sa panlasa nyo ulit. Tsaka para malinamnam, dagdagan natin ng sesame seeds. Ayun. Sarap na siya. Wow. So, ito na. Ready na siya. Pwede na siyang kainin. Pero, gusto nyo, i-wrap nyo muna siya. Gusto ko nang kumain. Yummy, yummy. Subukan nyo. Tiyak magugustuhan nyo ito. At saka, huwag nyo kalimutan i-share sa mga friends nyo. At saka, lagyan pa natin ng more sesame. O, diba? Ayan na. So, abangan nyo sa susunod. Gagawa ulit tayo ng another recipe. So, don't forget to share and subscribe. And see you next time. Bye-bye!